Lord. We welcome you with our hearts, oh Lord God. Fill us, Lord Jesus, with your spirit and power, oh Lord God. And we are ready to sing for you, to dance for you, to praise you. In Jesus' name we pray. Amen. Come on, let's clap our hands for our Lord. Dakila ang iyong katapatan, walang hanggang kapalaran. Biyaya mo'y gabay sa katuwiran. Alang simang makahahadlang ang iyong bayan. Ang iyong bayan, isipin yung mga anak ko, Diyos tingin, pangako'y alalahanin. Ikaw ay sapat, ikaw ay sapat, ikaw ay sapat sa akin. Sapat, ikaw ay sapat sa akin. Sapat, dakilang iyong katapatan, walang hanggang kapatawaran. Biyaya mo'y gabay sa katuwiran. Walang sinumang makahahadlang. Ang iyong bayan, isipin ang iyong mga anak ko, Diyos tingin, pangako'y alalahanin. Ikaw ay sapat, sapat, ikaw ay sapat, ikaw ay sapat sa akin. Ikaw ay sapat, ikaw ay sapat, ikaw ay sapat, ikaw ay sapat sa akin. Dakilang iyong pagmamahal, kahinaan ko'y tinugbasan. Ginuhit mo'y awit ng kaligtasan. Magpupuri kailan pa man ang iyong bayan, na ang iyong bayan, isipin ang iyong mga anak ko, Diyos tingin, pangako'y alalahanin. Ikaw ay sapat, ikaw ay sapat, ikaw ay sapat, ikaw ay sapat sa akin. Ikaw ay sapat, ikaw ay sapat, ikaw ay sapat, ikaw ay sapat sa akin. Ikaw ay sapat, ikaw ay sapat, ikaw ay sapat, ikaw ay sapat sa akin. Ang iyong bayan, isipin ang iyong mga anak, o Diyos tingin, pangako'y alalahanin. Ang iyong bayan, isipin ang iyong mga anak, o Diyos tingin, pangako'y alalahanin. Sabihin natin, Panginoon, ikaw ay sapat. Ikaw ay sapat, ikaw ay
sapat. Ikaw ay sapat. Ikaw ay sapat sa akin. Ikaw ay sapat. Ikaw ay sapat. Mas Panginoon, ikaw ay sapat sa buhay. Ikaw ay sapat sa akin. Ikaw ay sapat. Ikaw ay sapat. Ikaw ay sapat. Ikaw ay sapat sa akin. Tumuloy pagkakataon. Ikaw ay sapat. Ikaw ay sapat. Ikaw ay sapat sa akin. Sa akin. Ikaw ay sapat sa akin. Panginoon, sige nga po, i-express natin kay Lord na God is enough, Christ is enough to us. Ikaw ay sapat sa aming buhay, Panginoon. Maraming salamat sa iyong existence sa buhay namin, Panginoon. Dahil kung wala ka, wala rin kami. Wala na po kami ngayon sa mundong ito at hindi kami matatag, Panginoon. And when we say Christ is enough, pag sinasabi po namin na sapat ka, Panginoon, yung isa yun sa way na tinatanggap namin na you will be the answer to every questions and every cry of need that we do have. Alam namin, Lord, ngayon, maraming mga bagay sa amin na challenge kami sa pinagdadaanan namin sa buhay. But when we say, ikaw ay sapat, Panginoon, hindi kami mag-worry, hindi kami madidiscourage, hindi kami matatakot, Panginoon, dahil ikaw pa lang sapat na sa buhay namin. At alam namin, hindi mo kami pababayaan, hindi mo kami iiwan, Panginoon, kundi mas lalo nyo kaming palalakasin. Dahil walang imposible sa'yo, Panginoon. Right now, before we start singing again, can we talk to God? And sabihin natin, Lord, gusto ko pang i-desire ka lalo. Gusto ko, Lord, na ikaw yung kailanganin ko sa bawat oras na meron ako. Dahil kahit problemahin natin yung mga sarili natin problema, hindi natin masusolusyonan yan nang wala ang Panginoon. Because God is the solution to everything. So let's surrender ourselves to God. Sabihin natin, Lord, ibibigay ko yung sarili ko sa'yo. Kasi pagod na ako. Pero alam ko, ikaw, Panginoon, bibigyan mo ako ng lakas pag kumakapit ako sa'yo. And we want you to be our reward for all the pain, challenges, and trials that we face. Cross is my reward and all my devotion. Oh, there's nothing in this world. Now there's nothing in this world that could ever satisfy. Through every trial, my soul will say, no turning back. I've been set free, say Christ is enough for me. Christ is enough for me. And everything I need is in you. And everything I need, Christ, rise my
I could ever satisfy. See, through every trial, my soul will sing. Through every trial, my soul will sing. No turning back. I've been set free. I've been set free. You are enough. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need, Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Sabi po sa kinakanta natin, I have decided to follow Jesus. The reality, hindi po lagi siyang madali. Alam po nating lahat ng yon. Pero you know what? When we decided, or the moment that we decided to follow God, to follow Jesus, wala na po tayong mga bagay na hindi natin kayang masolusyonan. Walang mga bagay na, walang mga laban na hindi natin kayang ipanalo dahil kasama natin ang Panginoon, na kaya na ibigay sa atin lahat. And you know what? When you follow Jesus, you have your neighbors with you, or the person beside you. Hindi na lang beside you, hindi na lang ikaw yung nag-iisang lumalaban. Kasama mo yung katabi mong lumalaban sa battle na yan. Amen. So, ang sarap maglingkod, ang sarap sumunod sa iyo, Panginoon, kasi alam namin, pag sumunod kami sa iyo, full package ang kaya mong ibigay sa amin. Right now, as we sing again, and I have decided to follow Jesus, gawin po natin siya na conversation natin with God sa mga oras ngayon na, yes, Lord God, I have decided to follow you. No turning back. No turning back, because you are our greatest reward that we can have. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back. No turning back. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything
turning back, no turning back. The cross before me, the world behind me, no turning back, no turning back. The cross before me, the world behind me, no turning back, no turning back. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back, 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 no turning back. Yes, hallelujah, Lord Jesus. Thank you, Lord. Tunay, Panginoon, sa aming pagsunod sa iyo, no turning back, no turning back. Lord, nais po namin alalahan ng ginawa mo, Panginoon. What you did for us. Hindi ka sumuko. Tinuloy mo, Panginoon, ang iyong misyon. Tinuloy mo, Panginoon, ang pagliligtas sa amin, Panginoon. Kahit na alam mo, Panginoon, mahirap yung susungin mo. Nang sabihin mo, Panginoon, kung saan, Panginoon, ikay nanalangin, ikay nasa lupa, Panginoon, sinabi mo, kung pwede lang ilampas sa akin ang pagsubok na ito. Pero Lord, sabi mo, kalooban mo, Ama, ang masunod. Kaya, Panginoon, kami kalooban niyo ang masunod, Panginoon. May pinagdadaan naman, Panginoon, ng mga pagsubok, kabigatan, kahirapan. Pero Lord, salamat dahil sa iyo kami humuhugot ng inspirasyon, ng lakas, Panginoon. Nakaya po namin lahat sapagkat ang katagumpayan ay pinagkaloob mo na sa aming kalagitnaan. Sa pamamagitan ng iyong pagkabuhay na maguli, Panginoon, binigay mo sa amin ng napakatinding pag-asa, ang isang katagumpayan, Panginoon. Kaya, Father God, sa aming pagsunod, Panginoon, patuloy mo kami bigyan ng lakas, bigyan kami, Panginoon, ng tapang na magpatuloy, na harapin ang buhay kahit na may mga iba't ibang naranasan, Panginoon, but still, we have our God. Nandiyan kayo, Panginoon, na nagsabing, you will never leave us nor forsake us. Kaya, Panginoon, sinasampangan namin, pinupuri ka namin, itinataas ka namin, Lord. Hallelujah! Oh, we give you praise! Oh, yes, hallelujah! Thank you, Jesus! Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah! Sa iyo pong mga oras na ito, binabalik namin sa iyo ang pagsamba. Hallelujah! Sabihin mo natin, oh, come, let us adore Him. Come on. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Christ the Lord. Oh, come, let us adore
Sige po, sa inyong pag-upo, ngitian mo yung katabi mo. Dalhin mo siya sa isang magandang mood. Sa pamagitan ng ngiti. Amen? Yan. Yan. Come on. Amen. Amen. Okay, so tawagin po natin ating Prime Leader Lala. Amen. Hallelujah. Magandang umaga po sa bawat isa. Amen. Sige po. Oh. Yan. Tayo may maupo ang bawat isa. Yan. Yan. So muli po, palakpakan nga po natin ang ating Diyos na buhay ngayong umagang ito. Amen. Ayan. So tayo po ay palaging nagdiriwang. Amen. Dahil sa buhay, kalakasan, biyaya at pagpapala na ibinibigay ng ating Panginoon. Kaya ngayong umagang ito, atin naman pong batiin ang ating mga kapatid na nagsiselebrate ng kanilang birthday and anniversary. Yan. Wow, today, September 8, yan, birthday po ng ating senior pastor, Pastora Malu Galang. Yan, happy birthday po, Pastora Malu. And kasabay din po niyang nagdiriwang si Pastora Cecil Esteban. Sila po ay ang mga magagandang pastora ng ating Shield of Victory po. Ayan, sa Lemens po. Ayun. Then, 9 po, happy birthday, Sister Rachel Dalena. 10, Adela Molina and Sister Mirna Chongko. 12, Tessie Haminal and Kimberly Rigindin. Ariana Marmeto. Sa 15 naman po, birthday naman po ni Pastora Jaya Marie Tenorio ng SOV Carissa. Yan, Pastor Darwin Agaw and si Avery Jane Kanyas sa September 17. And for wedding anniversaries po sa September 15, yan, nagdiriwang po ng anniversary si Brother Ronilo and Sister Jovelyn Vergara. Yan, parang bagong kasal din yan. Yan. And syempre, isa pa pong bagong kasal din. si Brother Julie and Sister Evelyn Hate. Yan, so sa 20 po sila. Kaya po, atin silang batiin sa pamamagitan ng masiglang pag-awit. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy anniversary to you. Happy anniversary to you. Happy anniversary, happy anniversary, happy anniversary to you. Amen. So, happy birthday and happy anniversary. Lalo tigit po sa ating senior pastor, Pastora Malu and Pastora Cecil. Ipinapaabot po ng buong Shield of Victory Cavite ang amin pong pagbati. Amen. And pagdideklara ng more open doors po sa bawat isa po sa inyo. Amen po. And, syempre, ayan, para po sa mga schedules natin ng services, yan, every Wednesday po ang ating midweek service at 6:30 p.m. Pero every last Wednesday of the month, yun po ay Intercessors Night at wala po tayong live streaming. Ayan. And syempre, every Sunday is 9 o'clock a.m. So yun po. Then, so for our prayer time, wag po natin kalilimutan yung fest. Yan. So F for family. So we will pray for our biological family, spiritual family, yan. E for empowerment. S for stability of finances, maging personal man yan sa church and to our country. And letter T is for the timely issues. Amen. So sabi nga po, ang September, ang binibigyan din po natin dito is Serve-tember. So we are serving God. Amen. Pero ang isa po sa natutunan ko dito, ito po ay na-share ko din sa FG last time, that when we are serving, we should do or we should serve God with gladness. Amen. Kasi pwede po tayong mag-serve, pwede po tayong mag-obey. Sabihin mo, dumudukot naman ako sa bulsa ko, kumakanta naman ako para kay Lord, tumutugtog naman ako, nag-a-usher naman ako. But we are doing it without gladness sa puso natin. But yung service natin, yung love natin para kay Lord, yung pagsiserve natin kay Lord, magiging much acceptable kay God and appreciated ni God
if we are doing it with gladness. At sabi nga po ng isa sa mga member ng FG last time na nag-sharing kami, ang pag-serve po dapat with gladness, dapat mag-manifest din po kung paano natin ito ginagawa. At makita yung gladness na yon sa tuwing gagawin natin yung bagay na yun, nang may ngiti, nang may kagalakan, at may pagmamahal. Amen po. Kaya maraming salamat po sa mga kapatid po natin na patuloy na nagsiserve, nagwo-worship kay Lord with gladness. Sa mga kapatid natin na nandito na patuloy na nagtatapat sa kanilang tithes, pledges, and offering. And even po, yung mga nasa ibang bansa, ayan. So yung mga nasa ibang bansa, mga nagpapadala din po ng tithes, offering, and pledges nila, ayun po ay nare-receive po namin and malaking tulong po yun sa ating simbahan. You are not only serving the Lord, but you are serving also God's people kasi ginagamit po natin sa ministry ng ating simbahan. Kaya ngayong umagang ito po, yan, sa ating pagkakaloob, ibigay po natin yung ating mga tithes, offering, and pledges with gladness. Sabihin nga po natin sa akin, with gladness. Amen. So magandang umaga po and God bless everyone. Kabutihan mo'y wagas, pagpapalang walang wakas, di nagkukulaan, di nagmamaliw. Mayroong mga pagsubok, kami inaliw, kami yung inaliw. 1, 2, 3, go! Hahawakan ko mga pangako mo na kailanman di napapago. Binigyan mo ng kulay ang buhay kong ito. Binuksan ang pinto puno na regalo mo. Sabayan ang kabutihan mo tablay sa bawat paglalakbay. Ikaw ang kami kabay, di naman hindi nang iwan kahit na makasalan. Di kami pinabayaan, kaya marami pagkukulang. Bayaan mo bumawi na parang isang maghawi. Bawat awin at sinahin sa awitin na baburi. Ay wala makakapigil kahit meron pa magiging sulihan na sinulad. Duduruin ang pakil na mga masasama na patuloy sa pagliga. At magawa ng mga bagay na tila nagpasama sa ating pagkatao na nilinis sa dugo. Mula ng Jesus ay nasa krus ay pinako. May ating naranasan ng pag-ibig na wagas. Hinihingang sa mga umayarangan sa pantaya lahat sa kadili man ay makatakas ang anong hiling mo. Ngayong kamay itaas. Mayroong mga pagsubok, kami inaliw, kami yung inaliw. Mayroong mga pagsubok, kami inaliw, kami yung inaliw. Panghahawakan ko, mga pangako mo, kailanman di napapago. Binigyan mo ng kulay ang buhay kong ito. Binuksan ang pintong puno na regalo mo. Puno na regalo mo. Puno na regalo mo. Tayo po tayong lahat. Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po'y sabay-sabay na mag-declare ng pintuan ng bawat isa sa atin. In count, 1, 2, 3. 2024 is the year of the open doors. I speak to my doors of promotion, connection, doors of heavenly blessing, breakthroughs, and opportunities to open. This year will be my greatest year because great doors are swinging wide open in 2024. In Jesus' name, amen. Yes, amen! Thank you kapatid sa panguna sa ating declaration. Amen. Sino po dito meron pa nadadagdag ng mga open doors na natanggap? Say amen! Woo! Yan, amen. So, tunay ngang hanggang tinatatapos yung taong ito ay pwede po nating panghawakan yung word ng Lord na open doors. Ayan. So, amen. So, sabi nga po natin, nasa first month po tayo ng September. Merry Christmas po sa ating lahat in advance. Amen. Sige po, isang maiksing kantang pamasko nga po tayo dyan.
Para maaga po natin ma-invite yung atmosphere, spirit of Christmas. Kasi katabi mo, para pang November na eh. Lakpasan natin yung November, iundas. Yan. Feliz Navidad, Ba-ba-ra-ba-ba. Feliz Navidad, Ba-ba-ra-ba-ba. Feliz Navidad, prospero año y felicidad. Feliz Navidad, ba-ba-ra-ba-ba. Feliz Navidad, ba-ba-ra-ba-ba. Feliz Navidad, prospero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad, Ba-ba-ra-ba-ba. Feliz Navidad, ba-ra-ra-ba-ba. Feliz Navidad, Prospero año y felicidad. Feliz Navidad, Ba-ba-ra-ba-ba. Feliz Navidad, Ba-ra-ra-ba-ba. Feliz Navidad, Prospero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Amen. Tinan mo ang katabi mo, mukha na bang Christmas o undas pa rin? Wala na tayong magagawa pag ganun pa rin, ano? Okay, so, praise God. Okay, sabi nga natin, ang ating binibigyan diin ay September. Yan. So, sabi nga, at your church ko to, love ko to, continue to serve tayo at your service. Yan. So, sabi nga po sa Mark chapter 10 verse 45, Mark 10:45, Marcos 10 versikulo 45. Sabi po diyan, for even the Son of Man did not come to be served, but to serve. Ayan. And to give His life a ransom for many. Ulitin po. For even the Son of Man did not come to be served, but to serve and to give His life a ransom for many. Yan. So, gusto po natin bigyan diin at lalim pa yung tinatawag nating pagkilala sa paglilingkod sa Diyos. Sino po dito na masaya po kayo naglilingkod sa Panginoon? Saan naman pamaraan na tayo pinaglilingkod sa Panginoon, dapat meron po tayong saya. Yan. So, habang umaawit tayo, maggalak ang puso natin. Sabi nga ng ating Prime Leader Lala kanina, ay tunay nga po, with gladness. Ano mang gagawin natin, pumapalakpak tayo, nag-amen tayo, galing sa puso with gladness. Ayan. Kaya po sa umagang ito, ang ating pong nais pag-usapan ay, ito po, at your service, my Lord. Yan. At your service, my Lord. At your service. Yan. So, ibig sabihin, nandiyan po tayo ready para maglingkod sa Panginoon. Okay. Para po lalo nating maunawaan at lalo po nating magawa yung ating paglilingkod na ayon po sa kanyang kagustuhan o ayon po sa kanyang ikatutuwa, dapat maunawaan po natin ano po yung dinidesign ng Lord na paglilingkod sa atin. Kaya nga sabi nga, see that your service must originate from God. Yung paglilingkod po natin, dapat po ito po ay nanggaling po sa kung saan ay sa Lord mismo, yung wisdom nito. Ayan. So, ano po bang paglilingkod natin? Una, to serve like Him. To serve like Him. Yung paglilingkod na nandoon yung humility, nandoon yung talagang handang gawin, no? Handang ibaba ang sarili para lang abot yung taong pinaglilingkuran. Kita po natin, di ba? Every Holy Week, ating pong inaalala din po yung tinatawag nating washing of feet. Si Jesus, sabi niya, ako'y naparito hindi para paglingkuran, kundi para maglingkod. Kaya po tayo, pag nandito po tayo po'y narito para, hindi para paglingkuran. Ayan. So, hindi lang po sa salita, kundi sa puso dapat natin. Kasi, halimbawa, meron po mga pagkakataon na hindi po kayo napansin ng usher, ano pong dapat maging attitude natin? Narito ako para maglingkod, hindi para paglingkuran. So, ibig sabihin,
Hindi natin dapat ma-invite sa puso natin na hindi ako nangiti anong asal, hindi ako nabati ng matindihan. Para hindi po tayo tablan, narito ako para maglingkod, hindi para paglingkuran. Yan. Yung katabi mo, medyo hindi ka nabati o medyo hindi ka nabigyan ng magandang pwesto. Again, narito ako para maglingkod, hindi para paglingkuran. Wala kang opening envelope. Oh, huwag kang inis. Kasi pwede namang humingi. Pwede kang humingi sa aser. Again, nandito ako para maglingkod, hindi para paglingkuran. To serve like Him, no? Serve by Jesus. He came to serve, not to be served. In Mark chapter 10, verse 45, no? Sabi nga, in John chapter 13, verses 15 to 17, Juan 13, 15, 17, for I have given you an example that you should do as I have done to you. Most assuredly, I say to you, a servant is not greater than his master, nor is he who is sent greater than he who sent him. If you know these things, blessed are you if you do them. And in Acts chapter 20, verse 35, I have shown you in every way, by laboring like this, that you must support the weak, and remember the words of the Lord Jesus that He said, it is more blessed to give than to receive. So, ibig sabihin, sa paglilingkod natin, lagi natin na iniisip, yung ibibigay natin, gagawin po natin rather than gagawin sa atin. Sabi, it is more blessed to give than to receive. Kaya kung ang heart po natin, sa bawat gagawin po natin, especially kung tayo po nasa loob ng church, yung ano ba yung mabibigay ko, may contribute ko? Yung sigaw ko ng amin, makakadagdag ng lalong impact doon sa word, gagawin ko. Yung pagpalakpak ko, bibigay ko yung best. Yan. Yung pagkanta ko, bibigay ko yung best. Yan. So, hindi ko lang sa video gagawin yung best. Dito, mas bibigay ko yung best. So, it is more blessed to give than to receive. Sabi nga, again, for the Son of Man also came not to be served, but to serve. In Philippians chapter 2, verses 5 to 8, dito po makita natin, Jesus does not require more than He is willing to give. Minodel po niya yung service and sacrifice from cradle to grave. No? Pinakita po niya yung paglilingkod na pagbibigay ng kanyang sarili sa isang mababang pamamaraan, no, from cradle to grave. Nung siya ay pinanganak, hanggang siya ay dalhin sa libingan. So while in the form of God, He emptied Himself, taking the form of a slave, being born in human likeness. So ibig sabihin, pinili niyang bumaba sa level natin para lalo nating ma-feel siya. Yan. Para lalo natin ma-feel. Kaya kita nyo, pag yung mga politikong tao bumababa sa level natin, pumunta sa mga bahay natin, may kilig, di ba? Nakakakilig. Pag-eleksyon. Pag after na eleksyon, wala na ikilig kasi minsan di na tayo napapasyalan. So, pero yun nga, ganun pa man, sa tao, pag may position nagpunta sa'yo, pag may artista nagpunta sa'yo, wow, lalo na. Kung si Bini yan, si Binini, di ba? Talagang wow, grabe. So, ganun din si Lord, ginawa niyang paraan para maabot tayo, madali po natin maunawaan, madali niya pong maibigay sa atin yung pangunawa sa kanyang pagmamahal, ginawa niya sa po ay bumaba sa level natin, sa po yung nagkatawang tao. So, in being found in a human form, He humbled Himself and became obedient to the point of death, even death on a cross. So, both the incarnation and the crucifixion are acts of great service and sacrifice. So, una, He came to serve, not to serve. Pangalawa, He gave. He gave. Sabi niyo nga po, He gave. In John 3:16, for God so loved the world that He gave. No? Makita natin dito, He gave. That He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Isa sa purpose ng kanyang pagpunta ay para ibigay, para magbigay, no? Ibigay yung kanyang sarili, bigay ang kanyang bugtong na anak, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life.
Of course, ang lagi po nating nagkirema sa atin, in giving, there's blessing. Tama. Eh, minsan, bibigay po tayo kasi alam ko, may kapalit po ito eh. Hindi naman masama yun kasi pangako naman ng Lord yun. Pero of course, hindi lang po yun. Laliman pa na po natin ang ating pananaw sa pagbibigay. In giving, there's blessing, yes. But in giving, there's serving. Sa pagbibigay po natin, naglilingkod din po tayo sa Panginoon. Kaya nga po yung iba na hindi katulad na iba na talagang mas maraming oras, mas maraming time, kayang ibigay yung kanyang sarili. Iba naman, hindi man ganoon, pero naglilingkod sila in giving. Support, nagsusupport financially, pag kinakailangan nandyan. So, yun ay paglilingkod din naman. In giving, there's serving. Sa Tagalog, sa pagbibigay, mayroong pagpapala, sa pagbibigay, mayroong paglilingkod. Ayan, kaya ganun, ang giving natin, bahagi ng paglilingkod natin yan. No? Yung pagbibigay natin ng time, bahagi ng paglilingkod natin yan. Yung pagbibigay ng talent, bahagi ng paglilingkod natin yan. Yung pagbibigay ng ating mga tithes and pledges, bahagi ng paglilingkod yan. Okay? Tayo po ay naglilingkod sa ating makapangyarihang Diyos. Kaya palakpakan mo sarili mo. Amen? Unang Kronika 29:3, sabi po dyan, hindi lang iyan, pati ang sarili kong pilak at ginto ay nilaan ko na rin sa gawain ito sapagkat kasiyahan kong magkaroon ng templo ang aking Diyos. Lahat po ba tayo ganyan ang pakiramdam sa pagbibigay natin? Kasiyahan ko magkaroon ng templo ang aking Diyos. Sa pagbibigay ko, kasiyahan kong binibigay ito dahil dito po nakakatulong tayo, manatili tayo mayroong church. No? Na lagi binabanggit po ng finance natin, no? Talagang every month, talagang by faith po tayo, pero God is so good, no? Na tutugunan po natin. Ang binabalikan lang po natin, mga naging arrears natin nung after karoon ng matinding pangyayari dito, meron tayong naiwang arrears. Pero thank God, unti-unti na po nating natutugunan po yan. So, kaya dapat gano'n, no? May kasiyahan tayo sa pagbibigay natin. Lord, thank you sa opportunity na ako po'y bahagi ng pagbibigay. Bahagi po ako ng pagtatayo ng templo. Bahagi po ako ng pagtatayo ng kingdom mo. Imagine mo, tayo po, meron pa po tayo GMA na kung saan tayo po'y nagsusupport. No? Yung pagpunta po ng mga leaders doon, and of course, pag may need doon, support po tayo. Pero ang galing ni Lord, no? Hindi man ganon kalaki yung ating pera, pero nagbibigay, naglilingkod tayo. At yung paglilingkod natin nakakaabot ng GMA. Kasi nandun po yung faith natin na kingdom ng Lord to, sige lang, kahit na magkaroon pa natin panibagong outreach, why not? Because we know and we believe God will provide. Amen. So, kaya nga po, nakailang event po tayo, nakakatuwa, imagine mo, may pa-ice cream pa tayo, meron pa tayong mga pagkain, di ba? Na, wow, lahat po tayo ay na-enjoy po natin yung blessing ng Lord. Yan. So, hindi man ganun kalaki yung ating nagiging pera, pero nabibless naman po tayong lahat. Nararamdaman po natin po mahalaga doon. Again, masayang-masaya ang mga tao sa kanilang mga kusang loob na paghandog kay Yahweh at labis din itong ikinatuwa ni Haring David. Yan. Alitin po, masayang-masaya ang mga tao sa kanilang mga kusang loob na paghandog kay Yahweh at labis din itong ikinatuwa ni Haring David. Yan. So, kaya nga sa ating pong mga binibigay talagang wow, nakaka-bless, nakakatuwa po, no? No? So, ito pong encounter natin, na-arouse po natin ng wow. Tutunan po natin parang wow, paano natin mai-arouse? Pero God is so good. Kaya po sa mga nagsusupport, salamat sa paglilingkod nyo, salamat sa inyong kusang loob at mapaghandog na may galak sa puso nyo. Patuloy kayong pagpalain pa ng Panginoon. Amen? So, si Lord ang gumanti sa inyong napakagandang puso at napakagandang attitude ng pagbibigay. Paglilingkod sa pamagitan ng pagbibigay. Giving is an expression of first gratitude. Gratitude showing gratefulness to God for His grace and provision.
Pangalawa, yung pagbibigay nyo ay bahagi ng pagsamba. Kaya po sinasabi natin dito, ngayon po ay dumako tayo sa isang bahagi pa po ng ating pagsamba, ang pagbibigay. Eh noon po, napansin nyo noon sinasabi pinakamahalagang bahagi. Kaya po kinukorek po natin sa mga leaders po natin yan. Hindi po ito pinakamatinding bahagi. Baka namang kala income tax fellowship tayo. No, hindi po. Isa lang po ito sa bahagi ng pagsamba. Lahat po ng ginagawa natin during worship ay pagsamba. Akala nyo, pagtayo nyo po, wala lang. Kasama po sa pagsamba yan. Pag-upo, pagtayo, pagpalakpak, pag-amen, no? Pagpikit mo, pag-feel mo doon sa word, pag-tanggap mo ng word, pag-ngiti mo sa katabi mo, hangin ng pagsamba mo sa Lord yan, paglilingkod mo. Yung pag-ngiti mong yan, nakapagdulot ng lakas sa katabi mo, si Lord po natutuwa doon. Kaya lahat po ng gagawin po natin, ginagawa natin, is a form of worship. Kaya dapat, ito po yung buong bigay po natin ng todo. No? Worship, showing reverence and honor to the one who first gave. Ang Diyos po na nagbigay. Tayo po ay sinusundan po natin ang yapak ng Diyos. Kasi ang Diyos po natin, simula't simula, mapagbigay. Imagine mo, creation story pa lang, ginikha niya ang lupa, dilikha niya ang hangin, everything, puno, prutas, gulay, hayop, everything. Nilagay niya dyan bago nilikha ang tao. I-provide niya ang lahat ng pangailangan. Pangatlo, giving is an expression of trust. Showing that even when we can see for sure what God is doing, we don't doubt Him. Yan. Kaya nga po sa pagkakaloob natin, dapat nandoon yung tiwala. Lord, ihulog ko to na may pagtitiwala. And pag hinulog mo yan, kanina po yan. Hindi po kay pastor. Kay Lord na po yan. No? Yung finance, mag-handle niyan, and then, ito po ay ginagamit natin sa mga bagay na kinakailangan po natin dito. Amen? So, kaya nga doon, showing that even when we cannot see for sure what God is doing, we don't doubt Him. Okay? Handun yung tiwala. And even sa mga nagmamanage ng ating finance, dapat handun po yung pagtitiwala natin. Na ito pong ating pagkakaloob ay nagagamit for His kingdom, for His glory. Amen? So, giving does not make one superior at all. God, of course, is not in need of my gift or our gift. Giving is about me expressing to God that He is my superior. Okay. Ano sabi natin? Mas malaki binibigay ng katabi ko Hindi po palaki niyan. Kasi yung malaki niya at yung malaki yung binibigay mo, yung binibigay mo naman, halos ina yung pera mo, sa tingin ng Lord, wow, pareho ang value niyan. No? Lalo na kung ikaw ay matinding sacrifices mo. Kaya makakarinig nagte-testimony nung, Pastor, nung una po, talagang ito na lang po pera ko, pero nung sabi ng Lord, ihulog ko, talagang napapapikit na lang ako, pero inihulog ko. And after that, binigay ng Lord sa akin doble. Pero of course, hindi lang natin ginagawa ito because lagi tayo nakatingin doon sa blessing. Ginagawa natin to because gusto natin paglingkuran ang Diyos. No, parang yung babae na binasag niya yung mamahaling pabango, ipinuna sa paa ni Jesus sa pamamagitan ng kanyang buhok. Sabi ng mga marites sa tabi niya, bakit mo binasag? Sayang yan. Sabi niya, hindi ako nanghihinayang dito. Kasi binigay ko to sa isang napakahalagang tao. At the same time, ito, ngayon ko lang magagawa at di na magagawa ito. So, nandun, giving is about me putting myself into rightful, humble relationship with God because He's the owner and I am the steward. I am simply giving something to Him to express that I understand His ownership. Amen. Sa pagkakaloob natin, kinikilala natin lahat ng meron tayo galing sa Diyos. Ako naman po nagtatrabaho Saan galing lakas mo? Ako naman po nagtatrabaho. Saan galing isip mo? Makakasagot ka ba sa call center kung hindi ka binigyan ng Lord ng normal na isip? Magagawa mo ba yan kung wala kang lakas? Magagawa mo ba yan kung wala kang talent? So again, galing kay Lord, si Lord pa rin. Kay Lord pa rin. Siya ang may-ari ng lahat ng bagay. Kaya nga doon, I am simply giving something to Him to express that I understand His ownership.
Amen. Si Lord nagbigay ng puhunan, si Lord nagbigay ng ganito, so ibabalik lang natin yung binigay niyang puhunan na kung saan ay pinahiram niya sa atin, yun yung tithes. And yung offering, yun yung ating dadagdag na sakripisyo. Yung pledge natin, yun. Pero of course yung tithes, yun yung puhunan binigay ng Lord sa atin. Ibinabalik lang natin. Amen. Siyempre, pag puhunan, binabalik sa may-ari yan. Okay. So, then he loved. Kanina, he gave. Then he loved. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life. For God so loved. Sa lahat ng ginagawa niya, out of love, mahal tayo ng Panginoon. Yang katabi mo, mahal ng Panginoon yan. Kaya huwag mong aawayin yan, mahal ng Panginoon yan. Dapat mahalin mo din yan dahil minamahal ng Lord yan. Amen? So, kaya po sa lahat ng gagawin natin, samahan po natin ang puso. Dapat may puso. Of course, dapat hindi lang basta gagawin lang natin, basta ginawa lang natin. O sinabi lang natin, ginagawa ko to with love. Pero of course, must love in action. Love God in action. Love others in action. Serve with love. Serve with love. Yan, lagi po natin binibinin sa mga nasa ministry, sa ushering, serve with love. Ibigay niyo yung pinaka-best na smile niyo, best na pagtanggap niyo, para diyan pa lang ma-feel ng mga tao yung welcomeness. Yan, yung mga umaawit dapat sing with love, with passion. Yung mga tumutugtog, ganun din. No? Lahat tayo. Yun ang dapat natin gawin, serve with love. Maglingkod tayo ng may pag-ibig. Kasi pag may pagmamahal, kahit po mahirap, hindi na po natin masyado naiindi pagmamahal. Lagi kong ginagamit na limbawa yung isang mga nanay. Di ba mga nanay, lagi nyo sinasabi na kahit hirap na kayo, ginagawa niyo sa anak niyo o sa pamilya niyo, nawawala ang pagod. Tama po ba? Mukhang pagod na kayo. Okay? Nawawala ang pagod, di ba? Kasi, yun, mga tatay nagkatrabaho kahit gabi na umuwi, inaabutan ng baha, pag uwi sa bahay, nakita yung mga anak, nakita yung pamilya, nakita asawa, tanggal ang pagod because ginagawa ko to out of my love to my family. Kaya para po makapaglingkod tayo ng maayos, dapat may puso. In Matthew chapter 22, verses 36 to 38, "Teacher, which is the greatest commandment in the law?" Jesus replied, "Love the Lord your God with all" what? "Your heart, with all your soul, and with all your mind. This is the first and greatest commandment." Sabi doon, love the Lord your God with all heart, soul, mind. So lahat ng meron tayo, ay ibigay natin sa Panginoon bilang pagkapahayag na ating pagmamahal sa Lord. In Matthew chapter 10, verses 37 to 39, "Anyone who loves their father or mother more than me is not worthy of me. Anyone who loves their son or daughter more than me is not worthy of me. Whoever does not take up their cross and follow me is not worthy of me. Whoever finds their life will lose it, and whoever loses their life for my sake will find it." Okay. Sabi naman natin, parang ang lupit naman ng Diyos na ito. Bakit kailangang iwan ko nanay ko, tatay ko? Hindi. Yan po sinasabi lang ng Lord dito, unahin niyo ako. Dahil ako naman ang may design ng family, ako may design ng relationship, ako bahala. Pag inunan niyo ako, hindi nangangahulugan, pababayaan ko ang pamilya niyo. Kasi pag inunan mo ako, ano sabi doon? Seek ye first the kingdom of God and hindi naman sinabi, seek His kingdom first and all things will be destroyed. Sabi doon, seek His kingdom first and all these things, what? Shall be added unto you. Amen? So, totoo po, ang Lord po natin ay Lord ng pag-ibig. Hindi po, ibig sabihin niya, hindi siya KJ siya o parang nangwawasak ng pamilya, hindi po.
Kasi ang susi po ng matinding relationship siya. Ang susi ng pagpapala siya. Ang susi ng katagumpayan siya. No? Ang susi ng mga bagay na pagtupad ng pangarap mo siya. Kaya dapat siya ang unahin mo para lahat ng yan ay makamit mo. Amen. Unang Juan 4:7 hanggang 8, mga minamahal, mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Amen. Kaya nga, sarap pag inaawit natin sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Feel na feel mo, ang sarap ngitian ng katabi mo, ang sarap kamayan ng katabi mo habang inaawit yung ang Diyos ay pag-ibig. Okay? So, David, mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Pero hindi naman po ibig sabihin mag-ibigan, magbibilang ka ng syota, girlfriend, boyfriend. Hindi po. May iba-ibang level po ang love. Mayroong opposite sex, mayroong kapwa mo, may magulang mo, sa kapatid mo, kapatiran. So lahat na yan, gawin natin na may pag-ibig. So sabi nga, para po hindi tayo magkamali sa pagpapahin ng pag-ibig, binigay ng Lord ang definition in 1 Corinthians chapter 13, verses 4-7. What is that? Love is patient and kind. It does not envy. It does not boast. It is not proud. It is not self-seeking. It keeps no record of wrong. It rejoices with the truth. Love bears all things, believes all things, hopes all things, endures all things. Amen. Yung mang dumating sa point na sa tagal ng level, yung pag-angat ng level ng ating buhay, mananampalataya at disipulo ng Lord, yung bagay tinasa atin na. Halimbawa, instead of love yan, pwede mong ilagay na, Jonas is patient and kind. Jonas, it does not envy. It does not boast. Yung bang kaya mo na ipalit yung pangalan mo dyan kasi nasa iyo na yung katangian ng pag-ibig na yan. Amen. Ngayon, kung nasa iyo yung bagay, naintindihan mo yan, pwede ka nang magmahal. No, sa mga wala pang boyfriend, girlfriend, kapag itong mga bagay tinaintindihan nyo na at naunawaan at nasa inyo na yan, then, baka pwede na kayo mag-boyfriend, girlfriend. No? Kasi, ang relationship hindi madali eh. Minsan sakit sa ulo din eh. Pag meron ng tampuhan, merong mga bagay na hindi, okay? May mga bagay na hindi nagkasunduan, sakit sa ulo. Hindi magpapansinan, everything. Pero you know, pag nitong definition ng pag-ibig meron tayo, lalo sa mag-asawa, wow. Kaya po nating abutin yung till death do us part. Alam niyo, sa totoo lang po, napakarami ngayong winawasak na tahanan. Kay rami ng pusong sinugatan. O tukso, lumayo ka sa tukso. Wag mo utusan ng tukso. Di ba? Sabi na nga ba, susunod yun, o tukso, layuan mo ko. Hindi, ikaw ang lumayo sa tukso. Tukso nga yan eh. O ako, lumayo ka sa tukso. Dapat ganon. Di ba? Kasi nga, ang tukso, hahabulin ka talaga niyan. Pupuntahan ka talaga niyan. Bubulihin ka talaga niyan. Kaya ikaw mag-decide, o tukso, di mo ako kaya. Lalayo ako sa tukso. Yan. Kasi ang dami na po ngayon mga relationship na wawasak eh. Sa totoo lang. Nakakalungkot man. Pero yun po ang isang katotohanan, ang dami. Because masyadong malikot yung ating isipan, malikot ang ating imahinasyon, malikot po at hindi maliwanag yung definition. No? Lalo sa mga lalaki, no? Pogi. Pogi. Pero hindi naman nangangulugan yung pagka-pogi niyan, gagamitin natin sa mali. No? Dapat yung pogi, ginagamit ng tama. Kasi may mga puso na nanahimik, guguluhin mo, tapos iiwan mo, ang sakit. No? So, sabi doon, it does not envy, it does not boast, it is not proud.
Kaya nga, it is not proud. It is not self-seeking. It keeps no record of wrong. Yan, sa mag-asawa, itong madalas magiging problema eh. Yung record ng wrong. Sa libro na yata naiipon. Kaya pag konting problema lang sa mga may relationship, babalik yung record. Sabi doon, no record of wrong. It rejoices with the truth, lovers all things. Sa totoo po, talaga hindi naman po talagang madali. Pagsamahin mo ang dalawang taong magkaiba, pagsamahin mo, medyo hindi madali. Pero by the grace, kaya nga po napaka-importante, si Lord po nasa una sa ating kalagitnaan. No? Kaya nga, dalawang ring ang dapat wag nating tatanggalin. No? God-fearing, and ano man mangyari, ikaw pa rin. Di ba? So, kasi, tinanggap natin sa Lord dyan, no? Pero of course, mga men, no? Wag puro babae lang. Dapat tayo mananinindigan dito. Pag nagmahal tayo, panindigan natin. Okay? So, pangalawa, to serve His purpose and His agenda. Sa paglilingkod natin, dapat according sa kanyang purpose and agenda. Ano ba yung purpose agenda niya? If you give Jesus Lordship over your life and do what Jesus says do, which is to trust in the Lord and do good, dwell in the land and befriend faithfulness, delight yourself in the Lord, and He will give you what? The desires of your heart. Commit your way to the Lord, trust in Him, and He will act. So trust, delight, commit your way to the Lord, and He will act. Sabi doon. So, tayo po'y mabibless. You will be so blessed. The Master will care for you. He will help you. You will be able to get through anything. No? Mga kapatid, habang po tayo nabubuhay sa mundong ito, hindi po tayo exempted sa anumang problema. Marami pong mga, alam ko po, maraming may mga problema dito. Iba't ibang problema. No? Hindi po tayo exempted. Pero sabi ng Lord, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Lumapit ka sa akin. So may pagsubok, may problema, pero meron ng Lord na sinasabi, ipagkatiwala mo sa akin, ibigay mo sa akin, kapit ka lang sa akin. Sige, hanggat may problema ka, unahin mo ako. Seek me first, and my kingdom, and all these things I'll be added unto you. So nasa Kanya pa rin po ang sagot. Kaya po yung solusyon na bumitiw sa Panginoon, yun ang wag po natin lalagay sa isipan natin. Kasi mawawala po tayo dun sa Kanyang purpose at maging sa Kanyang agenda, sa napakagandang plano ng Diyos sa buhay mo. In Acts chapter 26, verses 12 to 16, while this occupied as I journeyed to Damascus with authority and commission from the chief priest, at midday, O king, along the road, I saw a light from heaven, brighter than the sun, shining around me and those who journeyed with me. And when we all had fallen to the ground, I heard a voice speaking to me, saying, in the Hebrew language, Saul, Saul, why are you persecuting me? It is hard for you to kick against the goads. So I said, who are you, Lord? And he said, I am Jesus, whom you are persecuting. But rise and stand on your feet, for I have appeared to you for this purpose, to make you a minister and a witness both of the things which you have seen and of the things which I will reveal to you. Dito po, ito po yung experience ni Paul, nung nandun sa Damascus, yung pagpabiyahe niya, dito niya na-encounter si Lord eh. Ano sabi po dito? Sabi doon, who are you, Lord? And he said, I am Jesus whom you are persecuting. So inisip ni Paul, paano ko kaya siya pinapersecute? Hindi ko naman siya directly. Pero hindi man siya directly, pero ang pinapapatay at sinusumbong, pinapahuli ni Paul ay yung mga disciple of apostles, yung mga follower ni Christ. Hindi man directly si Jesus yung dinabanggit mo, pero connected sa Kanya, sino pinapersecute mo? Siya. Kaya nga po, lagi ko pong binawan sa atin, wag po nating sabihin na, ganito, yung simbahang yan, o yung pastor na yan. No? Maaring kami po ang tinutuligsa ng mga tao, pero sino po ba kami? At kaya kami naglilingkod? Those people are persecuting not just us, but higit sa lahat, they are persecuting
Jesus. Ngayon, lately lang. Siguro, iba sa inyo, nakita sa Facebook, kulto daw to. Nagkakakulto po ako, pero hindi naman tayo kulto. No? Yun po yung mga bagay na dapat ingatan. Kasi, baka magulat tayo ang pine-persecute natin si Jesus. Sabi doon, I am Jesus whom you are persecuting. Pero ang kagandahan dito kay Lord, pag na-realize mo yun, naunawaan mo yung bagay na yan, tutulungan ka ng Lord ma-restore. And this is, we are praying sa mga tao nag-iisip ng mga bagay-bagay sa mga churches, sa mga pastors. Prayer po natin na sila ay ma-restore. No? Kasi siyempre, yung sumpa ng mga bagay, pag pinisecute mo ang Diyos, nakakatakot po yan. Pero nandun po tayo sa panalangin na nawa ay mabuksan ang kanilang puso't isip at maunawaan nila na ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig. Ang Diyos ang tutulong sa ating pangangailangan. Ang Diyos ang may alam ng lahat ng bagay. Hindi tayo nag-aaksaya ng oras sa pagpunta sa church. Tayo po ay nagpupunta sa church kasi gusto natin pasalamatan paglingkuran ng Diyos na kung saan siya po ang tutugon, siya po ang gagawa, siya po mag-aayos ng lahat-lahat sa ating buhay. No? Kaya nga sabi doon, I have decided to follow Jesus and no turning back, no turning back. But when it was time, God revealed to him the original purpose while He had made him. So serving the Lord actually means serving His purpose and His agenda. Kaya kung may mga bagay na nakakaranas po kayo sa persecution, sa paglilingkod nyo, ayun na naman, lumalabas ang bahay, magmamadri yata, magpapari yata. Huwag niyo na pong pansinin yun. Diretso tayo sa Lord. Actually, pag-pray pa nga natin sila kasi pinipersecute nila yung paglilingkod mo. Hindi naman ikaw talaga totally ang pinipersecute niya, kundi ang pinipersecute niya, yung Diyos na yung pinaglilingkuran. Amen? So, serving the Lord actually means serving His purpose and His agenda. Pangatlo, to submit to His Lordship. Kaya tayo naglilingkod, to submit to His Lordship. Hindi lang po sa Savior. Siya po ay Lord. Kaya nga, Lord and Savior. Yung Savior, nung tinanggap mo ang Panginoon, binilang ka sa ligtas, Amen. Pero huwag po natin kalimutan yung pagiging Lord niya. Na meron tayong dapat sagutin at meron tayong dapat tugunan sa mga bagay na pinagagawa niya. So, who is Lord? In dictionary.com defines a Lord as a person who has authority, control, or power over others, a master, chief, or ruler. So, if Jesus is our Lord, we will do anything for Him. We need to obey Him. Kaya kung may bagay na pinapagawa ang Lord, obey po tayo. No? Hindi kapag meron lang tayong problema, saka tayo lalapit sa Panginoon, saka tayo muling mahal natin ang Lord. Hindi. Kaya tayo lalong nagkakaproblema dahil parang yung pagtingin, kung ang pagtingin natin sa Kanya ay pag meron lang tayong oras, dapat lagi sa mind natin, si Lord ang una po sa atin. Amen? Bago umalis ang bahay, bago pumasok sa trabaho, Lord, keep us safe. Lord, salamat sa buhay na ito, sa araw na ito, muling pinagkatiwalaan mo ako ng buhay. Lord, i-cover mo po ako sa inyong magandang plano, ilayo mo po ako sa anumang kapahamakan, at higit sa lahat, sa tukso ng sanlibutan. Okay? Every day, gawin po natin yan. Okay? Ingatan mo po yung aking family, ilayo mo sa anumang kapahamakan, karamdaman, higit sa lahat, sa tukso ng sanlibutan. Yan, yung asawa, pag-pray nyo. Na Lord, covera mo siya. Hindi po sa matukso. Maraming mga tukso talaga eh. Lalo sa panahon ito, grabe, ang daming tukso. Pero of course, kapag tayo po yung nakabalot sa kanyang kalooban, we can. Kaya po natin. If you give Jesus lordship over your life, and do what Jesus says do, which is to trust in the Lord and do good, dwell in the land, and befriend faithfulness, delight yourself in the Lord, and He will give you the desires of your heart. Commit your way to the Lord, trust in Him, and He, what? He will act. Come on. Kaya nga, you will be so blessed, the Master will care for you, He will help you, you will be able to get through.
Kaya nga kung Kristiyano ka o disipulo ka totoo, aware ka sa nararamdaman ni Lord, na pag alam mo makakasakit sa Kanya, titigil ka na. Hindi lagi lang tayo humingi ng Lord, sorry po, patawad po, babalik ka naman tayo. Hindi, titigil na po tayo. Mahal mo na rin si Lord, panindigan mo na. Patunayan na. Gawin ang mga bagay na magpapasaya sa Kanya. Huwag yung makakasakit sa Kanya. But biblically, lordship has to do with submitting oneself under the authority and influence of Christ Jesus. So when we accept and submit to the Lord Jesus, lordship of Jesus, what it connotes is that you are accepting Him as your master. Tinatanggap natin siya as master, our ruler, and one who has control over our entire life and being. It means we do not have a will of our own. Your will, our purpose is incorporated under His lordship. Nung sinurrender natin ang buhay natin sa Lord, sinabi natin, Lord, so be it. May your will be done. And of course, lastly, serve to build. Dahil ito tayo, naglilingkod tayo para mag-build. Hindi magsiraan o sumira. Nandito tayo para magkapit-bisig at magtulong-tulong to build this kingdom, to build yung katabi mo, lalo pa sa mabuo, and to build the families. We are not against families. We are for families. Mahal po natin bawat pamilya. Purpose, hindi mo po namin alam lahat ng mga nangyayari sa mga pamilya. Pero nandito, kaya nga po sa ating fest, na prayer fest, lagi natin kasama yung family, biological family, and spiritual families. Kasi po napakalaga po para sa atin yan. Kaya nga po tayo, Shield of Victory Family Christian Church. No? From whom the whole the body, being fitted and held together by that which every joint supplies, according to the proper working of each individual part, causes the growth of the body for the building up of itself in love. Sa Tagalog, sa pamumuno niyan, lahat ng bahagi ng katawan na walang iba kundi ang mga mananampalataya ay pinag-uugnay-ugnay. At ang bawat isa ay nagtutulungan. At sa pagganap ng bawat isa sa kanilang tungkulin ng may pag-ibig, ang buong katawan ay lalago at lalakas. Kaya po lagi ko po binabanggit sa lahat po, bawat bahagi pinagkakaroon. Wala pong shield of victory kung wala po kayo. Lahat po ay mahalaga. Hindi po malaki, maliit. Lahat ng bagay na yung kinocontribute, ibinibigay. Talento man, oras man, ito man ay tinatangkilik, lahat po yan ay mahalaga. Kaya pero po tayong Shield of Victory, Cavite. And actually, by the way, this coming last Sunday of the month, September, ay second anniversary na po ng GMA. Amen. Napakabuti ng Panginoon. Imagine mo, nakakadalawang taon na po ang SOB GMA. Kaya magsa-celebrate po tayo sa katapusan ng buwang ito ng ikalawang taon ng SOB, GMA Outreach. There's the word koinonia. Tatanin ko po kayo sa pagkatapos. That Paul uses. Nila kaya mga sarili po matuto sa turo ng apostol, magsama-sama bilang magkakapatid, magsalo-salo sa pagkain ng tinapay at manalangin. Nagsasama-sama ang lahat ng sumasampalataya at ang kanilang mga ari-arian ay itinuturing na para sa lahat. There's the word koinonia that Paul uses. Accept him as you would be. No? So Christians are in a partnership with each other to obtain an objective. We all have an objective. Ano po objective mo yan? The objective is to glorify God. Isa pong ating objective, maluwalhati ng Diyos, natin ng Diyos. Kaya nga, pag tayo po ay nakakalimot doon at sarili natin natataas o ang tao, gumagawa naman ng way ang Lord para ma-rebuke, nawawala sa ministry, o kaya mayroong pinapahiwatig ang Lord, pinapakita sa Kanya. Kasi ang talagang dapat mag-glorify ang God So therefore, biblical fellowship includes the idea of an active partnership in
in the promotion of the gospel and of the building up of believers. Amen. So, offer yourself as God's instrument in doing righteousness. Being God's servant means allowing Him to use us in fulfilling His purpose. Let us so serve others. Magiging tayo tulad ng paglilingkod ni Jesus. We're here to serve sa kanyang design, okay, sa design niya. Nandun po tayo sa tinatawag nating magsabit tayo sa kanyang lordship. Naglilingkod tayo, pahayagan na tayo po yung nagpapasabit sa kanyang lordship. At narito tayo to build up each other. Sabi nga, magmahalan po tayo, magtulungan tayo, and let us so serve others well. Amen? So, yes, Lord. Nandito po tayo to serve God. Tayo po lahat tayo tamayo. Maraming mahalaman sa aking pagsunod. Pag-alasay na baka hindi ba bibigil? Patuloy na maglilingkod, tangi kong mithiin, ikaw ay malugod. Buong kagalakan, ikaw ay aking paglilingkuran. Nahihirapan man, kahit pa nasusugatan ka sa kapatid mo, ikaw ang tunay na may-ari ng buhay na ito. Anong magdalasin ko, basta ikaw, Jesus, ikaw ang gantimpala ko. Awitin po natin ang may galak sa puso. Lubos ang piling ng buhay na laan para lamang sa iyong kaluguran. Hindi man kita kayang higitan, laging susubukan ibigay sa'yo ang pinakamahirap. Buong kagalakan, ikaw ay aking paglilingkuran. Nahihirapan man, kahit pa nasusugatan ka sa kapatid mo, ikaw ang tunay na may-ari ng buhay na ito. Ano mang ganasin ko, basta't ikaw, Jesus, ikaw ang gantimpala. Buong kagalakan, ikaw ay aking paglilingkuran. Nahihirapan man, kahit pa nasusugatan ka sa kapatid mo, ikaw ang tunay na may-ari ng buhay na ito. Ano mang danasin ko, basta't ikaw, Jesus, ikaw ang gantimpala. Buong kagalakan, ikaw ay aking paglilingkuran. Nahihirapan man, kahit pa nasusugatan ka sa kapatid mo, ikaw ang tunay na may-ari
ng buhay na ito. Ano mang danasin ko, basta ikaw, Jesus. Ikaw Minsan pa ang without the instrument, gantimpala, buong kagalakan. Ikaw ay aking paglingkuran. Nahihirapan man, kahit pa nasusugatan, kasangkapanin mo. Ikaw ang tunay na may-ari ng buhay na ito. Ano man danasin ko, basta ikaw, Jesus. Ikaw ang gantimpala, buong kagalakan. Ikaw ay aking paglingkuran. Nahihirapan man, kahit pa nasusugatan, kasangkapanin mo. Ikaw ang tunay na may-ari ng buhay na ito. Ano mang danasin ko, basta ikaw, Jesus. Ikaw ang gantimpala ko. Yes, hallelujah, Lord Jesus. Salamat, Panginoon, dahil binigyan mo kami, Panginoon, ng opportunity and privilege mapaglingkuran ka namin, Panginoon, sa araw na ito, Panginoon. And Lord, di lamang tuwing araw na Sunday, kundi every day, Panginoon, nandun yung puso namin, lahat ng gagawin namin for your glory, Lord God. Ano mang gagawin namin, Panginoon, maluwalhati ka, Panginoon. Kaya Lord, bantayan mo po kami ng iyong Santo Espiritu, Panginoon, para hindi po kami malayo sa iyong kalooban. And Lord, lagi mo lagay sa puso namin yung galak sa lahat ng gagawin namin. Para hindi po namin maramdaman yung pagod at masakripisyo. Kasi lahat ng ito ay bunga, Panginoon, ng pag-ibig. Tulad ng ginawa mo, ibinigay mo, Panginoon, lahat sa amin. Ibinigay mo yung mga bagay na ikabubuti namin, Panginoon. Kaya Father God, sa amin po mga gagawin, sa isip din po namin, binibigay po namin to mula sa puso na may galak, na mayroong sinseridad, at na may katapatan, Panginoon. So, Father God, tulad, Panginoon, ng sa bawat paglilingkod, Panginoon, kayo po ang gumanti ng iyong kabutihan, ng iyong pabor, Panginoon. Kayo po nakakabatid ng aming mga puso, Panginoon. Kayo po nakakalamaan at nakakakita ng laman ng aming isipan, Panginoon. Kaya ang gagawin po namin, Panginoon, mag-focus sa iyo. Kahit may mga tao, Panginoon, na minsan di kami naunawaan o hindi kami unawain. Pero Lord, alam mo po ang laman ng puso namin. Gusto ka namin sambahin. Gusto naman po namin balik sa iyo ang pasalamat sa lahat ng ginagawa mo, Panginoon. And we know, Lord, kayo po ang kikilos sa aming paligid. Mga bagay, Panginoon, aayusin mo. Kasi ito po naman talaga ang nararapat. Sambahin ka namin, paglingkuran ka namin, pasalamatan ka namin. At handog namin sa iyo ang aming buhay. Kaya Panginoon, pagpalain mo pong bawat mga lingkod mo, mga servant mo, Panginoon, sa lugar na ito, na nandun, Panginoon, na hindi napapagod maglingkod sa iyo. Kahit may mga struggles, Panginoon, pero nandyan, Panginoon, kumakapit, lumalaban ng kanilang pinanghawakan. Sabi mo nga, kapag ito po'y pinaubayan namin sa iyo, hindi na namin laban, kundi laban mo na. Kaya po ang amin, Panginoon, ay tanggapin ang pagkapala mo, pag-iingat mo, pagsama mo sa amin, at direction, Panginoon, wisdom, ay pagkakalabos sa amin. Kaya Panginoon, sa aming paghayo, dala po namin ang ngiti, dala po namin ang galak. Kasi Panginoon, lahat ng ito ay ginagawa po namin. Tulad ng ginagawa mo, bunga ng pag-ibig. Ngayon, tanggapin natin ang pagkapala ng Diyos, ang kanyang pag-iingat, ang kanyang pagtugon sa ating mga dalangin, ang pagkasin ng banal na Espiritu para tayo'y makahayot, makalakad ayon sa kanyang kalooban, yung kanyang pagbabantay, kanyang pagkakanlong sa atin, sa kanyang kapangyarihan, at sa ating paglakad, sa ating paghayo, baunin natin ang galak sa puso, sa ating naranasan sa pagsamba, maging sa mensaheng pinagkaloob niya sa atin. Humayo tayo,
taglay ang kanyang pag-ibig, kanyang kapangyarihan, at ang kanyang kalakasan. In Jesus' name, Amen. Amen. Good morning. Again, to God be the glory.